Nasa linya si June Vitog, ang head ng traffic management ng Skyway. June, good morning. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload. Dito lang sa PTV at Radyo Pilipinas. Kumusta na ang Skyway? June? Yes, sir. Yes, sir. Morning po. Oh. Napakaluwag Po, at ganoon din po ang Star Toll. wala naman nagkaroon ng traffic, sir? Wala sa Skyway ngayon? ng Skyway natin. Boss, Sa SLEX lang po. sandali lang, Yes, boss, ha? Naputulo kayo eh. Wala ho bang traffic sa Skyway ngayon? Wala Maluwag. naman po. Wala naman Very good. po. Yung usual pa rin natin, ganun lang po ang buhos Okay. natin ngayon. Saan tayo nagkakaproblema kung meron man? Wala naman. Skyway. Po, nagkaroon ng pagbagal dito lang po sa Calamba area sa may Mahada Bridge dahil dun sa slow down lang naman po to after ng Mahada Bridge na mabilis na rin po ulit. Dahil lang po dito sa ongoing construction ng bridge natin. So, saan yung problema, sir? Banda? Sa may SLEX po, sa may Calamba Old Plaza, Okay. Mahada Bridge, meron po tayo kasing ongoing pa rin po yung construction doon. Oo. From 5 lanes po kasi, nagiging 3 lanes doon dahil doon sa bridge. Okay. Slow down lang po yan, pero continuous naman po ang flow niyan. Sa inyo ba, ang monitoring nyo hanggang NLEX ba? Tama? Ano lang po, Star Toll, SLEX, at Skyway. Okay, so yun lang. Wala na problema, ha? Yun lang doon Wala banda naman po, sa wala may naman po. kuwan. Anong lugar yan? Laguna? Laguna ba? Calamba po, yes Calamba, sir. Calamba, okay. Laguna po. Ngayon, gaano karaming sasakyan ang inaasahan ninyong dadaan po dyan sa Skyway, SLEX, opo, Star Toll, na pauwi po sa kanilang opo. mga bayan? Yes sir. Siguro, in-expect po natin mamayang 4 p.m. at bubuhos na po yung pero siguro hindi pa pangkalahatan to dahil may pasok pa sa Monday. Ha? May pasok pa? Yung iba? Wala na eh. Yung iba wala Opo, na. baka siguro mga 60% po ang bibiyahe dito ngayong hapon. Okay, sige po. ng Thank you. Pangkabuuan nating biyahero. Sige, Sige sir. po, thank you po. Maraming salamat, Ginoong June Vitog. Ang head ng traffic management, doon po yan sa South SLEX, yan, Skyway and Star Toll. Tungo tayo sa norte, North Luzon Expressway. Si Ginoong Robin Ignacio ang traffic ng head ng North Luzon Expressway. Sir Robin, magandang umaga. Sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo, this is Aljo Bendijo. Live na tayo sa PTV at Radyo Pilipinas sa programang Punto Asintado Reload. Sir Robin. Yes sir, good morning Sir Aljo at dito naman po sa NLEX Yes, sir. at SCTEX at saka yung NLEX Connector Road, mabilis pa naman po yung daloy ng ating traffic. So medyo masasabi po natin na mas marami kaysa usual yung volume. Maayos pa naman po yung daloy ng traffic natin at yun po, ina-expect din po namin ngayong hapon maaring dumami na po yung ating mga kababayang bibiyahe. At kami naman po sa NLEX ay nakahanda po at mula pa po kahapon, December 19, wala na po tayong mga road closures at wala nang mga road work. At ganun din po na today po, nag-implement na po kami ng free towing po para sa mga class 1 na vehicle na nagkakaroon ng problema. To the nearest exit para mas mabilis po yung ating clearing ng mga insidente at para hindi na po maka-abala po sa daloy ng traffic natin. At ganun din po na starting today po, nag-deploy po kami ng mas marami ng mga personnel. Mga 1,500 personnel po mula po patrol, lane assist sa toll, yung ating mga traffic marshal, security, at maging yung ating mga incident response team po. Usually, saan po nagkakaproblema sa NLEX? Pag exodus na, dagsaan na talaga ng mga motorista dyan. Opo, boss. meron pa rin po tayong nagiging concern dito sa mga cast lanes po dito sa ating Okay. mga Balita. toll plaza. Pero sa ngayon po ay hindi na po ganun kahaba yung ating mga pagpila kasi nasa mga more than 90% na po yung naka-RFID natin. At yun po, sana po siguraduhin lang po na merong sapat na load. Ang tanong ho, yung RFID, yan ba'y nababasa, mabilis na nababasa ng inyo pong mga, tawag nito, makina? Mga readers po Scanner natin. ninyo, Yes, sir. readers ninyo? Opo. Opo sir, malaki na po ang improvement Okay. ng ating mga readers at saka yung mga Mm. stickers themselves po. At yun po yung natanong niyo po kaninang concern na yung pagka mabilis na po talaga yung
pasok ng mga panorte ng galing dito sa Karohatan, sa Okay. Balintawak at sa Mindanao. Oo. Nagkakaroon po tayo ng pagsama-sama dito sa may Valenzuela. ating interchange dito pa Valenzuela. So nagkakaroon ng slowdown dito pagka talagang sobra na sa capacity po ng ating road. So yun, pwede naman po kami mag-implement ng counterflow pagka hindi na mabigat yung daloy doon sa kabilang direksyon. Kaya po mas mainam pa rin po sana kung yun nga, may haba-haba naman po itong weekend na pag-travel po ng ating mga kababayan. Sana po mag-monitor din po yung ating mga kababayan para po talagang sobrang sikip yung daloy ng traffic at kaya naman po nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe. Mas mainam po gawin natin. Okay, thank you po Sir Robin Ignacio Salamat po, ng Sir Aldo. NLEX Corporation. Si Yusek Ortega, sir. Good morning. Hi Aljo, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Opo, sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo, this is Aljo Bendio. Sir, yan sa airport, sir, maganda naman ho. Meron na tayong mga loop services na mga bus. Oho. Mhm, May that's TNVS right, na oo. rin. Nandun na. Systematic na ang ginagawa nila dyan sa NAIA eh. Marami na hong mga, may TNVS, may mga airport, mga bus. Okay. Mm. Ang problema ho, yung pong pagbaba mo ng terminal ng bus, sasakay ka ng MRT, yung kakulangan po ng mga jeepney. Pauwi ka ng Pasig halimbawa. Naku, ang haba po ng pila. Sir, kumusta na po ang ating pong modernization? Natis man lang, meron ng kooperatibang mga yan, dapat madami pong bumibiyahe sa mga ruta. Tama Aljo, Opo. no? That's a very legit concern yung sinabi mo. Opo. Precisely, yun ang isusolusyon ng next step ng PTMP. Okay. Sabi mo, pagbaba dito, walang ruta papunta sa Pasig. Yun. Palengke. Pasig Sakto. Palengke. Opo. Yes, tama po kayo Aljo. Kasi ang gagawin ng LPTRP, no, yung route rationalization, mamimili, maghahanap at gagawa ngayon ng mga bagong ruta na sabi mo nga, wala ngayon at yun ay gagawin na at ibibigay na sa mga kooperatiba. Kailan kaya, sir? So ang sa totoo lang, it's a process. Aminin ko sa iyo, bawat city, bawat probinsya gagawa noon and then i-approve sa sa LTFRB at mangyayari. Kung kailan, kailangan pabilisin namin lahat yon para mabigyan ng opportunity yung sinasabi mo na walang PUJ, di ba? Walang ruta. Oho. Kasi sinubukan ko lang from airport, sumakay ko ng bus, then bumaba ako ng Pasay Rotonda. Sumakay ako ulit ng MRT kasi pauwi ko ng Pasig eh. Mahal kasi TNVS. Okay, so bumaba ako ng Shaw Boulevard. May sabi sa akin, sumakay ka ng jeep dyan. Iilan lang po ang jeep. So ang ginawa po ng ilang mga ang haba ng pila, sumabit sila. May sumasabit mga jeep. Tapos may iba, may mga tricycle doon na mga kolorom. Ang dami, Ay, nako. papuntang Palengke, Pasig. Sabi ko, ba't walang bus dito? Nakaba na Shaw Boulevard, papunta ng Palengke ng Pasig. Opo. Tama yung observation mo, Aljo. In fact, ako rin, ginagawa ko yan sa busway para malaman ko kung ano susunod pagkaalis ko sa busway. Hayaan mo, Aljo, no? That makes our work, mas ipupursige namin dahil yung sample mo, real yan. Hindi lang Totoo yan. nakakaranas yan. Aljo, marami po tayo mga kababayan. Oo. So ito nga, kausap ko nga kanina yung LTFRB Region 4 natin, si Lumer Bernabe. Oo. May mga ruta doon na plano pa lang. Alam mo ang sinabi ko, kailan ba natin pwede mapabilis yan? Yun. Kasi mahirap naman patagalin. Tapos sabi mo nga, sasabit sila sa jeep or magta-tricycle, mas mahal. So dahil sa usapin na ito, it really makes us work faster dapat para maibigay na yung pagkukulang ng present sistema. Tama. May maraming color room, sir. Oo. Pasig ka mo, Palengke. Biglaan na lang susulpot ito mga motorsiklo, tricycle. Sabi ko, ano ba nangyari? Akala ko ba okay na yung modernization? Ang ginawa ko na lang, sir, from EDSA show, nilakad ko hanggang C5. Nako, malayo yun. Malayo yun. Exercise. Sabi ko, okay na to. Gabi naman eh. Pero, tsaka medyo malamig. Malamig kasi ngayon eh. Pero alam mo, ito, gusto ko lang talagang sakyan yung sinasabi mo. Opo. Sa tingin ko, hindi talaga pwede mag-normal ang proseso.
pabilisin dapat kailangan. Tama. Kasi ang katatapos lang naman natin, Aljo, is yung consolidation, which Okay. is very important. Yes, sir. Ito ang next step, ang route rationalization. Oh, okay. Hopefully by next year, sir, no? All right. We will do our best. Ang gusto kong mangyari is maramdaman na sa pinakamaagang panahon ang totoong epekto ng modernization. Ha? Yan. Yan ang tugon sa isa sa mga paghandang ginagawa ngayon, lalo na ngayong holiday rush. O, abiso na lang, sir, sa ating mga mananakay. Ngayon pong ilang araw na lang, Pasko na. Unang-una, lahat tayo dapat ready for any untoward incident. Ika nga, maaga ang punta mo sa pier, maaga punta mo sa mga paliparan. Ikaw naman na babiyahe, magdala ka ng sasakyan, huwag ka magdagdag ng problema sa kalye. Dapat ang sasakyan mo ay maayos, di ba? Hindi titirik or whatsoever. Yung mga private companies ng jeep, ng bus, ng airline, they should be responsible na ibigay yung tamang serbisyo, on-time service sa ating mananakay. Dahil ang Christmas is once a year lang. Mahirap naman po hindi umabot sa inyong mahal sa buhay. Okay, maraming salamat po, Yusek. Thank you very much and advance Merry Christmas sa inyo, Apo. Aljo, at sa lahat. Thank you po. Merry Bye-bye. Christmas po, Yusek Jesus Ferdinand Ortega.